Tuklasin ang iyong life path. Panimula. Ang iyong sariling landas sa buhay, o layunin sa buhay, ay marahil ang isa sa mga pinakamahalagang piraso ng kaalaman na maaari mong pagmamay-ari. Kung alam mo kung ano ang dapat mong makamit, at kung anong mga talento, kasanayan, at iba pang mga pag-aari ang pinanganak mo para tulungan kang makamit ito, magkakaroon ka ng mas madaling panahon, paghahanap ng direksyon, pagtukoy at pagkumpleto ng mga layunin, pagsasaalang-alang sa mga kasosyo sa relasyon, pagtatasa sa hinaharap mga plano, pagpapasya kung anong direksyon ang tatahakin, pagpili ng landas sa karera tungo sa tagumpay. Ang layunin ng aklat na ito ay turuan ka kung paano kalkulahin ang iyong life path, isang numero mula 3 hanggang 55, at upang bigyan ka ng mapagkukunan para sa paghahanap ng iyong life path para sa isang detalyadong paglalarawan. Karamihan sa mga life paths na nakalista dito ay nagsasama rin ng listahan ng mga sikat na tao na kabahagi ng iyong life path number. Ito ay mahalaga at kawili-wiling malaman para sa mga kadahilanang tatalakayin ko mamaya sa aklat na ito. Sa buong aklat gagawin ko ang aking makakaya upang ipaliwanag ang mas malalim na kahulugan ng mga numerong nakalista dito. Kasama sa aklat na ito ang mga detalyadong halimbawa at higit sa 7 iba't ibang paraan upang kalkulahin ang iyong sariling numero ng life path. Ang mga blangkong chart ay ibinibigay din upang matulungan kang personal na kalkulahin ang iyong life path at ang life path bilang ng mga kaibigan pamilya para sa karagdagang paggalugad at paghahambing. Alam kong mahahanap mo rin ang impormasyong ito na mahalaga at positibo sa pagtulong sa iyo na matuklasan at tuklasin ang iyong sariling layunin sa buhay. Nais kong tagumpay ka sa pag-abot sa iyong sariling mga layunin, pagbibigay inspirasyon sa iba, at para sa isang buhay na puno ng positibo, kasiyasya, at pinagpalang mga relasyon. 1. Pag-unawa sa iyong layunin sa buhay. Ano ang daan ng buhay? Ang paghahanap ng iyong layunin sa buhay ay maaaring maging isang mahaba, mahirap, at kung minsan ay isang nakakabigo na paghahanap para sa mga susi sa iyong sariling personal na landas. Ma-unlock ng mga susi na iyon ang kayamanan na hawak mo sa loob. Ang pag-unlock sa kayamanan na iyon ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagkamit ng anumang naisin natin, pag-iipon ng kayamanan, paghahanap ng relasyon, at pagmamanyobra sa ating buhay. Kung hindi mo natutupad ang iyong sariling layunin ang iyong buhay, ay maaaring tila puno ng mga sirang pangarap at hindi natutupad na mga pag-asa at kagustuhan. Ang paggalugad sa iyong landas sa buhay ay isang mahalagang aral sa pag-aaral ng iyong sariling natatanging paraan sa buhay na ito. Ang paghahanap ng lahat ng mga detalye ng iyong landas sa buhay ay isang bagay na dapat nating gawin sa isang punto sa ating buhay. Sa pamamagitan ng sinaunang agham ng numerolohiya, lahat tayo ay natutukoy at nasusunod ang ating sariling landas gamit ang isang simple at matagumpay na formula na maaaring kalkulahin ng sinuman. Ako ay personal. Ipakita sa iyo ang iba't ibang paraan para gawin yon sa aklat na ito, gayon din ilarawan ang layunin ng bawat isa sa mahigit 50 iba't ibang landas ng buhay. Paano tinutukoy ng landas ng buhay ang iyong layunin sa buhay? Kapag ipinanganak ka, alam ng iyong kaluluwa kung ano ang pinakamainam para sa iyo na makamit sa buhay na ito, at maging kung paano ito gagawin. Dahil sa kaalamang ito pinipili ng iyong kaluluwa ang petsa ng kapanganakan upang tulungan ka sa pagkamit ng mga layunin na inilatag para sa iyo sa buhay na ito. Nakikita mo pa ba kung gaano kahalaga para sa iyo na malaman kung ano ang numerong ito? Kung alam mo ang purpose o intent na ito para sa iyong buhay, ito ay ginagawang mas madali para sa iyo na sundin ang mga layunin na nais mong makamit at ang mga paraan para makamit ang mga ito. Napakahalaga para sa lahat na malaman ang numerong ito bilang isang paraan ng pagtuklas ng kanilang panloob na kalikasan at ang kanilang layunin sa buhay. Gamitin ang aklat na ito bilang mapagkukunan upang kalkulahin ang mga daan ng buhay ng mga kaibigan at pamilya. Bakit ito makabuluhan? Ang life path number ay nagbibigay sa iyo ng paraan ng pagkalkula ng pinakamahusay na paraan para makamit mo ang mga bagay sa buhay na ito. Ito ay kasing simple nito. Ang kahalagahan ng bilang na ito ay hindi maaaring at hindi dapat pabayaan. Pagkatapos mag-aral ng maraming numerolohiya chart,
Ang chart ay isang buong pagbasa ng lahat ng numero sa isang pangalan petsa ng kapanganakan, at ang sarili kong personal na chart sa loob ng maraming taon naramdaman kong ang landas ng buhay ay isa sa pinakamahalagang numero sa chart. Ang pag-alam sa lahat ng mga numero sa iyong chart, ang mga may halaga sa pagkalkula, ay napakahalaga rin. Paano kalkulahin ang sarili mong landas ng buhay? Dapat mong gamitin ang aktwal na petsa ng kapanganakan na nakasaad sa birth certificate para sa pagkalkulang ito. Isulat ang iyong petsa ng kapanganakan Disyembre 12, 1980, ngunit isulat ang petsa bilang mga numero, halimbawa, NG buwan ng Disyembre iway katumbas ng bilang N12. ADDMO ONI plus TWO equals 3. Sa petsa naman 12, ONI plus TW equals 3. Ganon diyan sa taon. Ni 1980. ONI plus 9 plus 8 plus 0 equals 18. Ngayon, simplify mo yung 18, ONI plus 8 equals 9. Pagsama-samahin, mula buwan hangga taon, 3 plus 9 equals 15. Simplify natin 15, ONI plus 5 equals SX. NG life path and nakuha natin ay YSIX. Tatlo, mga numero ng landas ng buhay at ang kahulugan nito. Nasa sumusunod ang isang listahan ng sanggunian ng bawat numero ng landas ng buhay at ang kahulugan nito. Pagkatapos kalkulahin ang landas ng buhay ng sinumang kilala mo, maaari mo siyang hanapin sa listahang ito upang matukoy ang layunin ng kanilang buhay. Landas sa buhay 3. Bilang isang mahalagang 3 ang iyong pangunahing layunin sa buhay na ito ay upang matutong ipahayag ng buo ang iyong sarili at gawin ang iyong emosyonal na kakayahang maapektuhan habang sinusundan mo ang iyong natatanging landas. Dapat mong matutunang ipahayag ang iyong sarili sa buong buhay na ito. Makakatagpo ka ng maraming mga aralin upang matulungan kang matutuhan ang mahalagang aral na ito. Upang ganap na maipahayag ang iyong sarili, dapat mong matutunang pahalagahan ang iyong mga damdamin at dalhin ang mga iyon sa direktang pakikipag-ugnayan sa iba na iyong katrabaho. Tatanggapin at igagalang mo ang iyong sariling damdamin at ipahayag ang mga ito ng taos-puso habang hinihikayat mo rin ang iba na gawin din iyon. Tandaan na ang bawat salita at pakiramdam na ginagamit mo ang mga epekto ay ang pangkalahatang tono ng mensahe na iyong ipinapahayag. Subukang pagnilayan ng positibo ang bawat issue at ipaalam yon, kung hindi man ay mag-ingat at limitahan ang iyong sasabihin upang hindi ka lamang nagsasalita para sa sariling kapakanan. Ang iyong emosyon at malalim na damdamin ay makikita at mararamdaman kahit sa malayo. Sa iyong paglaki sa buhay na ito, malalampasan mo ang anumang kahihiyan na mayroon ka, at sa huli, ay masisiyahan ka pa sa pagiging isang tampok na tagapagsalita o pakikipag-usap sa malalaking grupo ng mga tao. Mga asset. Sa iyong pinakapositibong kahulugan, ikaw ay maingat at sensitibo sa iyong pakikipag-usap sa iba. Mayroon kang kagandahan at sensibilidad tungkol sa iyo na umaakit sa iba na parang magnet. Habang nakikipag-ugnayan ka sa iba, maaaring natutunan mong protektahan ang iyong sariling panloob na emosyon at ihinto ang maapektuhan ng mga ito. Kabisado mo ang sining ng pakikipag-usap at ng pagpapakita ng iyong sariling malalim na damdamin ng may katapatan at integridad. Ikaw ay masaya sa pagsunod sa iyong sariling tunay na landas. Talento ang iyong napakahusay na likas na nagpapahayag ay nababagay sa iyo sa mga posisyon na nagbibigay daan sa iyong malayang makipag-usap. Ang mga trabaho tulad ng guro, nurse o aktor-entertainer ay pinakaangkop sa iyo. Ang iyong pangangailangan para sa pakiramdam ng mga damdamin ng iba at para sa pagbabahagi ay nangangahulugan din na masisiyahan ka sa mga posisyon tulad ng kinatawan ng welfare, mga benta ng real estate, tagapayo, at executive ng advertising. Nasisiyahan ka rin sa paglalakbay, at anumang pagkakataon na maaaring mayroon ka upang makilala at masiyahan sa mga tao ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Pagsunod sa 3 landas na kilala mo ang pinakamahusay na paraan upang tunay na ipahayag ang iyong sarili nang hindi hinahayaan ang mga salita ng iba na makaapekto sa iyo. Magaling kang magbahagi at magpahayag ng eksaktong nararamdaman mo,
Ngunit maingat kang huwag hayaan ang iyong sarili na mahuli sa mga emosyonal na problema ng mga taong nakikibahagi sa iyo. Nagsisilbi itong protektahan ka mula sa pagdududa sa sarili. Ikaw ay may tiwala, tapat at malalim na taos-puso sa iyong sariling mga damdamin at ito ay umaakit sa iba na nakikita kang kaakit-akit, nagmamalasakit at masigla. Sinusundan mo ang iyong sariling landas ng pagbibigay at maalalahanin na komunikasyon hanggang sa pinakadulo at ito ay nagdudulot sa iyo ng malaking kagalakan at kaligayahan sa buong buhay mo. Landas ng Buhay 4. Ang iyong pangunahing layunin bilang isang mahalagang 4 na enerhiya ay ang matutong makamit ang isang secure na pundasyon habang nagtatrabaho ka ng may pasensya at tiyaga tungo sa pagkumpleto ng layunin ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng ilang pagsubok sa buhay na ito, karamihan sa mga ito ay ang iyong pasensya, pangako at tiyaga habang ginagawa mo ang isang ibinigay na gawain. Kailangan mong magkaroon ng kamalayan na ang pagkumpleto ng isang pangkalahatang layunin ay nangangailangan ng maraming mas maliliit na gawain na dapat mong pagsikapan munang tapusin. Magagawa mo lamang ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng pagsunod sa isang malinaw at walang pag-aalinlangan na landas na nakatutok sa pagkumpleto ng bawat layunin at sa pagiging kamalayan sa mga nagawang ito bago ituloy ang susunod na hakbang sa daan. Tandaan na tamasahin ang bawat hakbang bilang bahagi ng pamumuhay ng iyong tunay na landas at talagang pahahalagahan mo ang lahat ng mga layuning na kumpleto mo. Asset sa iyong pinakapositibong ikaw ay matyaga, puno ng ambisyon at pagnanais na makumpleto ang iyong mga layunin. Natutunan mong hatiin ang iyong mga layunin sa mga hakbang na mas madaling maabot at nagbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng seguridad na walang kapantay. Ang iyong buhay pamilya ay umuunlad sa iyong malakas na pakiramdam ng responsibilidad at kamalayan. Ang iba ay tumitingin sa iyo bilang ang tuktok ng integridad, katapatan, at pagiging maasahan. Masaya ka sa pagsunod sa iyong tunay na landas. Talento ang iyong malakas na pakiramdam ng pagkamalikhain, pagiging praktikal at pagkumpleto ay angkop sa iyo para sa mga posisyon tulad ng accountant, opisyal ng pautang sa pananalapi o bangkero. Dahil naniniwala ka sa mahigpit na batas at seguridad maaari ka ring maakit sa mga posisyon sa batas, gobyerno o bilang isang pulis o opisyal ng customs. Pagsunod sa 4 na landas. Natutunan mo kung kailan dapat huminto sa pagtatrabaho at magsaya rin. Habang itinayo mo ang iyong buhay sa paligid ng seguridad at katatagan, naglalaan ka rin ng oras upang ibahagi sa iba at hayaan silang makilahok din sa iyong matinding buhay. Ito ay humahantong sa paggalang mula sa iyong malalim na responsibilidad para sa iba at sa iyong pagiging mapagmalasakit makatao. Habang lumalaki ka at lumilikha ng isang matatag na makatwirang mundo batay sa iyong mga mithiin, nagsusumikap ka rin sa pagtanggap ng kabaitan mula sa iba at sa pagbabahagi ng iyong pagmamahal at damdamin sa mga nakapaligid sa iyo habang sinusundan mo ang iyong natatanging landas ng pagpupursige, katatagan at organisasyon. Landas sa Buhay 5. Ang iyong pangunahing layunin bilang Essential 5 ay gamitin ang personal na kalayaan at disiplina sa sarili habang ginalugad mo ang sarili mong kakaiba at personal na landas sa buhay na ito. Makakahanap ka ng personal na kalayaan sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral na umasa sa iyong sarili gaya ng pag-asa mo sa iba. Mayroon kang matinding pangangailangan na makaranas ng pakikipagsapalaran at mga bagong bagay at maaari itong humantong sa iyo na mawalan ng focus mula sa mga tunay na aspeto ng iyong landas, disiplina sa sarili, pangako at isang malakas na drive upang malampasan ang anumang hadlang ay magsisilbi sa iyo ng maayos habang naglalakbay ka sa iyong landas sa buhay na ito. Matututuhan mo na kapag mas mananatili kang nakatuon sa iyong landas, mas magiging madali at mas katuparan ito. Maaari kang magkaroon ng isang takot sa pangako, sa pagiging nakalock sa isang bagay. Tandaan na ang lahat ng bagay ay magdadala sa iyo sa huli sa personal na kalayaan na labis mong ninanais. Magkakaroon ka ng lakas ng paggalang sa sarili. Asset sa iyong pinakapositibong aspeto, natutunan mong gamitin ang iyong disiplina sa sarili at ilapat ito sa iyong imahinasyon para sa kontrol at kapangyarihan.
Nakatuon ka sa isang gawain sa isang pagkakataon, at nagbibigay ito sa iyo ng lakas upang makumpleto ang mas malalaking layunin ng mabilis at madali. Ang iyong mga kasanayan sa sining, kaalaman at pagnanais na tuklasin ang lahat ay isang matinding inspirasyon para sa mga nakapaligid sa iyo at nagbibigay ka ng maturation na kailangan nila upang mahanap ang kanilang sariling kalayaan. Natagpuan mo ang iyong kalayaan at ikaw ay masaya sa pagsunod sa iyong natatanging landas. Talento ang iyong sobrang matalinong pag-iisip at pagnanais na makaranas ng bago at kawili-wiling mga bagay ay pinakaangkop sa iyo para sa mga posisyon tulad ng salesperson, inventor, profesional na tagapamagitan o tagapayo. Masaya ka rin sa pagiging isang akademikong kapaligiran bilang isang guro, propesor o mananaliksik. Habang pinaliit mo ang iyong pagtuon, tiyak na makakamit mo ang anumang mga layunin na itinakda mo sa iyong isip. Pagsunod sa 5 path. Natutunan mong tamasahin ang iyong pakiramdam ng pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng paglalapat ng disiplina sa sarili at kalayaan sa sarili upang mahanap ang balanse at panloob na kalayaan na nararapat sa iyo. Kapag tumutok ka sa isang problema, malulutas mo ito ng mabilis at magpapatuloy sa susunod na issue. Natutuhan mo na ang pisikal na pagnanais at indulhensya ay hindi ang pinakamahusay na paraan para makamit mo ang iyong layunin, kaya't itinuloy mo ang landas ng kaalaman at pagkamalikhain habang ipinakikita mo ang sukdulang kalayaan na hinahanap mo sa buong buhay mo. Landas sa Buhay 6. Ang iyong pangunahing layunin bilang Essential 6 ay ang matutong tanggapin ang sarili mong mga halaga at prinsipyo bilang natatangi at praktikal, at igalang ang iyong pamilya at malalapit na kaibigan para sa kaginhawahan, pagsasaalang-alang at seguridad na ibinibigay nila. Nakakaaliw ang seguridad na ito habang nagsisikap ka sa pagtupad sa iyong sarili, paglilingkod sa iba, at paggawa ng mabuti para sa sangkatauhan. Dapat mong tandaan na kapag sinunod mo ang iyong mga mithiin, ang mga ito ay dapat mong sundin at ang iba ay maaaring hindi interesado sa kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Tulad ng sa numerolohiya, ang bawat landas ng buhay ay may natatanging hanay ng mga highlight at aral na dapat matutunan at bawat isa ay natatangi at naiiba. Ang iyong mga natatanging mithiin ay mabuti para sa iyo, kahit na maaaring masama ito para sa iba. Matututuhan mo na ang paghusga sa iba batay sa mga mithiing ito ay hindi mabuti o madaling gawin. Tandaan na lahat tayo ay gumagawa ng ating makakaya at walang sinuman ang perpekto. Dapat mong matutunang ihinto ang paglalapat ng paghatol sa mga nakapaligid sa iyo at sa iyong sarili. Asset sa iyong pinakapositibong natutunan mong tanggapin ang iyong sarili at ang iba ng eksakto kung ano sila sa buhay na ito. Lumikha ito ng pasensya at pananaw na tutulong sa iyo sa buong landas ng iyong buhay. Ikaw ay visionary at puno ng mga pangarap. Natutunan mong hanapin ang pinakadakilang kagandahan sa iyong malalapit na kaibigan at pamilya at ito ang nagpapasaya sa iyo. Mayroon kang isang malakas na determinasyon na humahantong sa iyo sa buhay na ito patungo sa iyong sariling natatanging landas. Talento ang iyong mahusay na visionary power at malalim na kahulugan ng prinsipyo ay angkop sa iyo sa mga larangan. Tulad ng manunulat, chef, playwright, scientist o biologist. Lalo kang nasisiyahan sa pagtatrabaho sa mga posisyon na nagdudulot ng kagalakan sa iba, florist, interior decorator o artistic field, ay maaari ding maging kasiyasya. Naghahanap ka ng isang pakiramdam ng kagandahan sa lahat ng bagay at ang asset na ito ay makakatulong sa iyo na magtrabaho sa anumang uri ng trabaho. Pagsunod sa 6 na landas. Ikaw ay lubos na tumatanggap at nagbibigay sa iba sa iyong buhay. Natutunan mong mahalin ang iyong pamilya at masiyahan sa kanilang kasama sa buong buhay mo, ngunit hindi mo sila hinahayaan na samantalahin ka o humingi ng labis na oras sa iyo. May tiwala ka sa iyong nararamdaman sa iyong sarili, at dahil dito komportable ka, at walang paghuhusga sa iba habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas sa buhay na ito. Landas sa Buhay 7. Ang iyong pangunahing layunin bilang isang Essential 7
ay upang matutong magtiwala sa iyong panloob na kamalayan at malaman na ibahagi ang iyong kaalaman at personal na damdamin sa mga nakapaligid sa iyo para sa ikabubuti ng kabuuan. May pagnanais ka sa loob sa buhay na ito, at matutuklasan mo na ang pinakamagagandang plano at layunin na mahahanap mo ay ang gamitin ang kaalaman na nalaman mo sa kabila ng kamalayan sa pagtuturo o pagbabahagi sa iba. Maaaring mayroon kang malakas na kakayahan sa saikiko, at ang iyong intuitive sense ay bubuo sa isang bagay na pinagkakatiwalaan mo at inaasahan araw-araw. Sa kalaunan ay gagamitin mo ang mga kapangyarihang ito sa buong buhay mo, kaya dapat mong igalang ang mga ito. Habang lumalaki ka, malalaman mo na ang kaalaman na iyong natutunan at natagpuan sa mga panganib ay hindi maihahambing sa katotohanan at karunungan na makikita mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga intuitive na kapangyarihan. Asset sa iyong pinakapositibong nakahanap ka ng panloob na pagtitiwala at kaalaman na nag-uugnay sa iyo sa pagtukoy sa espiritu sa lahat ng bagay. Ang koneksyon na ito ay isang mahalaga at makapangyarihang salik sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Nararanasan mo ang pagkakaibigan at malaking pagtitiwala sa mga nakapaligid sa iyo, at natipon mo ang isang grupo ng mga malalapit na kaibigan sa iyo na nagmamahal sa iyo para sa kakaibang pagkatao mo. Ang iyong napakahusay na talino ay nagsisilbi rin sa iyo. Lumikha ka ng iyong sariling kamalayan at mitiin batay sa mga prinsipyo ng kabutihan at pagbabahagi na humahantong sa iyo sa buong buhay mo sa landas ng mistiko. Talento. Dahil sa iyong malakas na analytical at mga kasanayan sa pag-iisip, pinakamahusay kang gumagana sa mga larangan tulad ng pagsulat, pisika, pilosopiya o matematika. Marami kang talento, ngunit hindi mo madarama ang ganap na katuparan maliban kung ipinapahayag mo ang mga ito tungo sa mas mataas na kabutihan para sa iba. Nangangahulugan ito na mas masaya ka sa ganitong uri ng mga kapaligiran sa pagtatrabaho bilang isang propesor, guro, teologo, o kahit bilang isang mangangaral o pari. Pagsunod sa 7 landas. Nakahanap ka ng tiwala at isang panloob na kamalayan sa iyong sariling intuisyon at mga kasanayan sa pagsusuri. Lumikha ito ng sitwasyong pinakanakakatuwa kapag nagsasaliksik ka o nag-aaral ng ilang bagong ideya o pamamaraan para sa paglutas ng anumang hindi pagkakasundo na maaari mong malaman. Alam mo rin ang pangangailangan ng iba sa iyong buhay at naglalaan ka ng oras upang ibahagi sa iba kahit isang beses bawat linggo. Matututo kang gamitin ang iyong malikhain at makapangyarihang intuitive na mga kasanayan para sa ikabubuti ng iba, at ito ay kung kailan ka tunay na sisikat. Hahanapin ka ng iba at lalago ang iyong tiwala habang sinusundan mo ang iyong landas bilang isang mistiko na palaisip. Landas sa buhay 8. Bilang mahalagang 8 ang iyong pangunahing layunin sa buhay na ito ay tanggapin ang kapangyarihan, tagumpay, kasaganaan, habang inilalapat mo ang iyong sarili sa paglilingkod tungo sa mas mataas na kabutihan para sa lahat. Malamang na matututo kang maabot ang isang posisyon ng kapangyarihan o tagumpay sa buhay na ito, ngunit kailangan mo munang tanggapin at kilalanin ang iyong sariling mga tagumpay para sa kabutihan at pagiging positibong hawak nila. Maaaring may mga isyu sa pera, kapangyarihan o kontrol na kakaharapin mo sa buong buhay mo habang natututo ka ng aral ng material na tagumpay. Sa kalaunan ay makikita mo na ang iyong sariling mga kapangyarihan at potensyal na kumita ay ang iyong natatanging susi sa pagkamit ng kasaganaan na kailangan mo para sa pagbili ng mga tuol at pagkuha ng mga kasanayan sa pagtulong sa iba. Ang iyong sariling tagumpay ay para sa ikabubuti ng iba at ito ay nakakatulong sa iyo na humimok sa isang bagong kamalayan ng iyong tunay na layunin sa buhay. Dahil sa mga damdaming kailangan mong kontrolin ang iba, sa kalaunan ay darating ka upang akayin ang mga nakapaligid sa iyo sa parehong tagumpay. Ito ay hindi katulad ng pagtatangkang kontrolin ang mga hindi sumusunod sa iyong mga direksyon o gumagawa ng mga bagay sa paraang ginagawa mo. Tandaan na ang lahat ay ayon sa nararapat, at maaari kang mamuno ng pinakamahusay sa pamamagitan ng pagiging tahimik at pagbibigay ng halimbawa para sundin ng iba. Mga asset. Sa iyong pinakapositibong ikaw ay matagumpay, makapangyarihan at nakakatanggap ng paggalang at pagpapahalaga mula sa iba nang walang anumang personal na damdamin o pagkasensitibo.
Mayroon ka ring mataas na antas ng materyal na tagumpay. Kahit na hindi ka nag-iisip sa ganoong paraan at limitado ang mga materyal na bagay na pagmamay-ari mo. Ikaw ay nagagalak sa iyong kasaganaan, at dahil dito ikaw ay nasa paglilingkod sa pagtulong sa iba na makamit ang parehong tagumpay na mayroon ka. Ang espiritu sa loob ay tumutulong sa iyo at ikaw ay masaya na maranasan ito pati na rin ibahagi ito sa iba. Talento ang iyong mga kasanayan sa pagtatrabaho sa pananalapi at pera ay pambihira at anumang posisyon sa larangang ito tulad ng banker, financial analyst, entrepreneur o ahente ng insurance ay babagay sa iyo. Kailangan mo ring maging matagumpay at magkaroon ng magandang pakiramdam tungkol sa iyong tagumpay. Mahalaga rin ang isang posisyon sa isang larangan na naghahatid sa iyo ng personal na integridad na ito, ang organisador ng kawanggawa, eksperto sa kahusayan, mananaliksik o pangangasiwa ng ospital ay magiging mahusay na mga pagpipilian. Mayroon kang malakas na pakiramdam ng inspirasyon at pagka-orihinal, gusto mong lumikha ng mga bagong bagay at ang iyong pagtitiyaga at katapangan ay tumutulong sa iyo na makamit ang anumang layunin. Maaari ka ring magkaroon ng mga kasanayan upang maging isang atleta, alinman sa profesional o sa mga larangan ng sining tulad ng sayaw o isang katulad na larangan. Pagsunod sa 8 landas. Natutunan mong maging makapangyarihan nang hindi sinusubukang kontrolin ang iba. Ang iyong tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa iyo na makahanap ng mas mataas na kapangyarihan at isang malalim na seguridad sa kasaganaan ng pagtulong sa iba. Habang lumalaki ka sa iyong landas, aasahan mo ang isang kayamanan at pagmamalaki na hindi mo kailanman pinaghihinalaan. Ang iba ay tunay na titingin sa iyo at pupurihin ang iyong mga pagsisikap na magawa ang gawaing nasa kamay. Ikaw ay iginagalang at masaya habang sinusunod mo ang iyong landas ng tadhana. Landas sa buhay siyam. Ang iyong pangunahing layunin bilang isang mahalagang siyam ay upang matutong tanggapin ang mas mataas na karunungan sa loob ng iyong sarili at gamitin ang kapangyarihang iyon upang magbigay ng inspirasyon sa mga taong nakatrabaho mo. Dumating ka sa buhay na ito nang may matinding pangangailangan na mamuno at maglingkod sa iba. Lalo kang maaakit sa pagtuturo sa iba at sa pagpapahintulot sa kanila na makipagtulungan sa iyo habang sinusubukan mong ipamuhay ang iyong matataas na mga mithiin at pamantayan na bahagi ng iyong pagiging makatao. Sa iyong paglaki at pag-aaral, sa kalaunan, ay magtitiwala ka sa iyong malalim na kamalayan at intuisyon, isa na tila nakatuon sa isang banal na paglilingkod. Ito ay makapangyarihan at kaya dapat mong pakinggan ito. Mas magiging makabuluhan ito sa iyo dahil nagtiwala ka sa iyong sarili ng may pakiramdam ng seguridad at paggalang. Matanto na ikaw ay pinili para sa buhay na ito upang maging isang guro ng karunungan. Ang kaalaman na iyong hinahanap ay darating sa iyo ng may kababalaghan. Habang sinusundan mo ang iyong landas ng may layunin, dapat kang matutong maging mapagparaya, tumanggap, at makiramay sa maraming lalapit sa iyo na naghahanap ng kaalaman. Maraming tao ang maaaring maakit sa iyo dahil sa iyong malakas na intelektual at intuitive na mga kasanayan at pag-unawa sa iba. Matutong maging halimbawa para sa kanila at igagalang at hahangaan kanila sa mga pagkilos ng katotohanan at pagmamahal na iyong ipinapakita. Asset sa iyong pinakapositibong aspeto, ikaw ay isang tunay na humanitarian na puno ng pagmamahal at pakikiramay, empatiya, at pang-unawa para sa lahat. Alam mo rin ang iyong sariling malalim na intuitive na pag-unawa, lakas at kapangyarihan para sa pagkonekta sa iyo sa Earth, sa iyong sarili, at sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ikaw ay isang visionary, at dinadala mo ang iyong mga pangarap sa katotohanan sa pamamagitan ng pagpayag sa iyong pakikiramay, personal na integridad at karunungan na dumaloy sa iyo habang sinusundan mo ang iyong landas ng paglilingkod sa iba. Talento ang iyong malakas na pakiramdam ng serbisyo at pagnanais na mamuno sa iba ay pinakaangkop sa iyo sa mga larangan tulad ng doktor, tagapayo o personal pinansyal na tagapayo. Mahusay ka ring nagtatrabaho sa mga organisasyong pangkawanggawa o bilang isang volunteer coordinator. Habang sumusulong ka sa pinakamalalim na karunungan na magagamit mo, ibabahagi mo at magbibigay inspirasyon sa pag-unlad ng iba sa pamamagitan ng iyong mga halimbawa.
Natututo kang maghanap ng karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng banal na pinagmulan. Pagsunod sa siyam na landas. Natutunan mong hanapin ang sarili mong mga mithiin sa iyong sarili, at ang pakiramdam ng integridad at inspirasyon na ibinibigay mo para sa iba ay humahantong sa iyo sa katuparan. Natanggap mo na ang lugar ng lahat sa mundong ito, at ang tumatagos na mas matataas na mithiin na hinahanap mo ay magbibigay daan sa iyo na gumawa ng pagbabago para sa iba. Malamang na ikaw ay mamumuno o magtuturo sa iba, ngunit kahit na hindi mo gagawin, hahayaan mo ang iyong buhay na magsilbing halimbawa para sa lahat.